This is Megan Joy Fajardo. You are still watching Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa aming channel, please don't forget to like, subscribe at i-share nyo na rin po itong video namin na ito sa inyong mga friends and relatives para makapag-share tayo ng information, good vibes, and positivity. At dahil nga Canada Day, pag-uusapan natin ang usaping citizenship. There's two things na gusto kong i-share sa inyo today. Number one is paano nga ba ma-citizen, and number two is bakit nga ba gusto ng mga tao na ma-citizen dito sa Canada. So talking about statistics guys, there's around 93% ng mga nasi-citizen dito sa Canada ang talaga namang nagsistay. Ano nangyayari dun sa 7%? Meron kasing nasi-citizen dito sa Canada na citizen din sila ng US, ng France, at ng mga powerful countries din naman. Pero na-citizen sila dito for work or for other reasons. They ended up going back to their country to stay there longer. Parang ganon. Pero malaking part, 93%, in the past how many years ay nagsistay talaga dito. Alam nyo ba na ang Pilipino na nagstay dito nasa 97%? O diba? So yung 3% ng mga Filipino na hindi nagstay dito, siguro sila yung after ma-citizen na realize nila na Canada isn't for them, or baka after once they retire, bumalik na sila ng Philippines, things like that. Ang tanong is, bakit nga ba gustong ma-citizen ng mga Pilipino at ng iba't ibang lahi dito sa Canada? Number one, ang advantage kasi ng may Canadian citizenship ka is syempre hawak mo yung Canadian passport. Ang Canadian passport kasi ay isa sa pinaka-strong na passport sa buong mundo. If I'm not mistaken, around 7th yata ang Canada. I-check nyo na lang. Pero as in powerful talaga ang Canadian passport. Paano ba pag sinabing strong ang isang passport? Ibig sabihin yan guys, maraming bansa na imbis na kukuha pa kayo ng visa, ay visa free na. Meaning makakapasok kayo sa bansa kahit hindi na kayo mag-apply ng visa. For example, United States of America, Japan. Diba pag ang hawak mo, Philippine passport, mag-a-apply ka pa ng Japan visa, tourist visa. So pag ang hawak mo ay Canadian, kung meron mang i-a-apply, is parang online lang siya na formality na lang. Yung parang strong talaga ang Canadian passport. Saan pa? Madami. I think nasa over 180 countries yung visa-free ang Canadian passport. May listahan ako dito guys. US, UK, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, Turkey, Brazil, Israel, Argentina, South Africa, Iceland, Greece, Germany, Finland, France. Ito yung iba sa mga bansa na visa-free ang Canadian passport. So tama nga ako guys, 188 na bansa yung visa-free ang Canadian passport. Yan ang isa or not pinakauna but isa sa reason kung bakit gusto ng mga foreign nationals na magkaroon ng citizenship dito sa Canada. Number 2 is of course healthcare. Lalo na ngayon guys, may naririnig ako na parang may usapin daw na pag hindi pa daw permanent resident or pag hindi pa daw citizen, parang babawasan yata yung benefits. Pero hindi ko pa sure, chika lang yun. Hindi ko masyadong confirmed yun. Parang may nabasa lang ako na, nadaan lang ako sa isang site na nabanggit yun. Pero hindi ko alam kung gaano siya ka-accurate. But if you are a citizen, guaranteed na as long as hindi pinabago ni Canada ang kanilang policy in terms of healthcare, ay sagot nila ang healthcare mo, most of it. Meron pa rin portion na hindi sagot like yung sa mata, yung sa dental, but you know, yung mga talagang kailangan, for example, something about your heart, or you're into an accident, or may emergency, whatsoever, lahat yan ay carry ni Canada. And the last thing is voting right. May mga taong hindi na-appreciate yung pagboto. Pero voting is your voice basically. Parang kahit sa simpleng isa lang yung boto mo, yes, but it's your voice. So para sa akin, napakahalagang bagay din nun na pag Canadian citizen ka, meron kang say kung sino yung mauupo, kung kanino ka susunod, kung anong partido, and so on and so forth. So yun siya. Another thing na gusto kong i-share sa inyo is paano nga ba ma-citizen sa Canada? Kasi may mga nadidinig ako ng mga nagsasabi na, ako, yung parang years, parang ang tagal, isang dekadang hindi umuwi kasi kailangan nilang ma-citizen. Totoo ba yun? Hindi ko sure kung ano yung process before, but I'm gonna share with you kung ano yung naging process namin dun sa part namin.
first requirement guys ay you have to be in Canada in the past sa nakaraang 5 taon, kailangan meron kang 3 taon as permanent resident dito sa Canada. Ulitin ko, in the past 5 years, dapat doon naka-3 taon ka na permanent resident ka dito sa Canada. Or, slash natin, or naka 2 years ka dito sa Canada as permanent resident in the past 5 years, and then another 2 years na ikaw ay naka-work permit holder. So, bakit naging 2 years and 2 years? So, 2 years kang PR, that's counted as 2 years. Yung 2 years mong work permit, counted yon as 1 year. So, 3 years out of 5 years pa din siya. Ganun yung nangyari sa amin. Hindi ko sure kung applicable pa rin siya. Kaka-citizen lang namin guys, end of 2023. So, nung nanganak ako, bali early 2024, pagkapanganak ko, nag-exam kami. So, yun siya. Again, 3 years out of 5 years, you have to be a permanent resident here in Canada. Or, 2 years kang permanent resident, 2 years kang work permit holder. So, ang key lang doon guys is yung work permit mo, half lang ang bilang nun. So, kunwari, naka 1 year ka na work permit out of, sa last 5 years, naka 1 year kang work permit. Counted yon as half year. So, kailangan mong maging permanent resident for 2.5 years. Then, pwede ka na mag-apply ng citizenship. And, hindi yun kailangan na dire-diretso. Meaning, kung citizen ka or kung permanent resident ka and nagbiyahe ka back to the Philippines, when you come back, diretso yung bilang nun. So, hindi siya kailangan na dire-diretso. It's the days you have stayed in Canada. So, 1 year is 365 days. Kung sa 1 year, kunwari, January 2024 to December 2024, meron kang 5 days na umuwi ka ng Pilipinas or 1 month na umuwi ka ng Pilipinas, babawasan mo lang yung 365 days mo. Yun. So, ibabase yon sa passport. So, if hindi ka sigurado, mag-extend ka for another 1 month, okay na yan. Para lang sigurado, di ba? Yun yung isa sa requirements. Next is English proficiency. So, sa English proficiency naman guys, hindi naman kailangan na mag-retake ka pa ulit. Yun ang alam ko kasi yung sa akin, ang ginamit ko lang is yung expired ko na English proficiency. Yung IELTS ko in the past, that's good to go. Hindi na ako nag-retake pa. Number 3 is, of course, you have to take the citizenship test. Merong mga exempted from taking the citizenship test. Say, for example, minors, hindi na yan kailangan mag-test. Parang carry over sila ng kanilang parents. Another is senior citizens. Senior citizens, hindi na rin nila kailangan na mag-take ng test. So, yun siya. Yung iba, hinihintay na lang kasi parang, ilang taon na lang, 60 naman na ako. 60 yata ako, or 65. 60 lang yata. Confirm nyo na lang guys. Basta if I'm not mistaken, it's 60 years old. So, 2 years citizen na ako. 2 years naman ay 60 na ako. So, hindi na lang ako mag-take ng citizenship test. That's okay. Depende yan sa inyo. And the last thing is, of course, once you have passed the test, you have to take the oath na isa-serve mo si Canada and blah, blah, blah. So, yun. May oath na oath-taking ceremony na magiging citizen ka na talaga. So, yun lang siya. Sobrang simple lang. Si Kiko nag-apply ng citizenship namin ng isang upuan lang talaga siya. Sabi niya lang sa akin, itatry niya and then hinihina niya yung card, then nag-apply na siya. So, very simple, very straightforward. Mas okay siya kaysa mag-reapply ka ng mag-reapply ng PR. Kasi ang permanent residence, guys, ay valid lang siya for 5 years. So, instead of you keeping tabs on all your requirements every 5 years and paying the amount every 5 years, why don't you just apply for citizenship? There's more parang benefits to it, I would say. You can still keep your Philippine citizenship if you want. You can be a dual citizen if you want. Madali lang naman mag-oath taking din for Philippine citizenship. Papaschedule ka lang sa embassy. I-guide ka nila kung paano ka mag-oath for dual citizenship. Sana nakatulong tong video na ito sa inyo guys. And we'll see you again in the next video. Bye!